Alright mga kapispis, welcome back to my YouTube channel. So andito tayo ngayon para sa update ng aking alagang Java Sparrow. Kung nakikita nyo mga kapispis, yung tatlong inakay ng ating alagang Java Sparrow, nung araw na yan ay nasa 19 days old na sila. So kung makikita nyo, yung kanilang kaliwang paa ay merong leg band marking na iba't ibang kulay. Merong kulay orange, kulay yellow at saka kulay white. So yan ay para makilala natin sila base sa kulay ng kanilang marking mga kapispis. Heto yung may marking na kulay orange sa kaliwang paa mga kapispis, si number 7. So siya yung naunang napisa sa kanila. Pangalawa naman yung kulay yellow at pangatlo yung kulay white. So ganito na siya kalaki mga kapispis. Ngayong 19 days old na siya. Yan. So malulusog naman silang tatlo mga kapispis. So heto na sila mga kapispis. Ngayong nasa 20 days old na sila. Ang bilis lang kumapal ng kanilang balahibo. So mga kapispis, first time experience ko na makapagpa-breed ako ng Java Sparrow na mabubuhay. Kasi dati-rati naman nag-breed yung mga alaga kong Java Sparrow. Nasa 4 na pares mga kapispis. Kaso halos lahat ng naging inakay nila ay nangamatay. So ito na lang yata yung pag-asa ko para maging successful ako sa pagbe-breed ng Java Sparrow. So sa ngayon mga kapispis ay naghihintay na lang ako na makalabas sila sa kanilang pugad. So heto naman yung kanilang mga magulang mga kapispis, yung dalawang pares ng aking Java Sparrow. At meron silang kasama na dalawang chestnut munya o mayang pula. So yung aking mayang pula mga kapispis, 2 piraso na lang natira at yan ay parehas na lalaki. Di ko alam kung kinain ba yun ng daga yung 2 babae o nakalabas sa kanilang kulungan. Pero kung nakalabas man sila, mas okay na yun mga kapispis. At least hindi sila kinain ng daga. So sa ngayon mga kapispis ay naghahanap pa rin ako ng makukuhang inakay ng chestnut munya. So sa bagay ay marami ng pugad na nakikita kasi breeding season nila ngayon. So maghihintay ako na magkaroon ako ng inakay ng chestnut munya na aalagaan para meron na silang kasama. So yung dalawa ko namang pares ng Java Sparrow mga kapispis, yung magulang ng aking tatlong inakay ay ayan sila. Kung nakikita nyo sila, ayan. So okay naman yan sila mga kapispis. Ngayong pag-breed nila ngayon pang-4 na breeding na nila yon mga kapispis. So yung 3 breeding session nila na sunod-sunod halos lahat yun palpak. So itong pang-4 lang yung nagkaroon talaga sila ng inakay na nabuhay. So yung sinisikap ko na lang ngayon mga kapispis ay para magkaroon din ng ibang kasama yung aking mga chestnut munya. Kasi hindi naman yan sila dadami, puro naman sila parehas lalaki. So kailangan ko talagang kumuha ng mga bagong aalagaan na chestnut munya. So heto na yung update sa aking alagang Java Sparrow na mga inakay ngayong June 11 mga kapispis. Nasa 37 days old na sila. Enjoy naman sila sa kanilang paglipad-lipad sa kulungan mga kapispis. So sa ngayon natututo na rin silang kumain. At pag tinitingnan ko sa kanilang kulungan mailap na sila mga kapispis. So hindi talaga sila sanay sa tao. So okay lang naman yun mga kapispis kasi maluwag naman yung kanilang kulungan. So kapag sinisilip ko sila bumabalik-balik sila dun sa kanilang nest box. At dahil buhay na sila mga kapispis, so masasabi ko na sa ngayon na congrats sa aking sarili kasi successful yung pagbe-breed natin ng ating alagang Java Sparrow. So may experience na tayo at meron pa akong isang pares na
gumagawa pa ngayon ng pugad mga kapispis. So hinihintay ko kung kailan talaga sila magkakaroon ng itlog. So palagi ko naman silang tinitingnan at sinisilip yung nest box kung may laman na ba na itlog sa kanilang pugad mga kapispis. Sa ngayon mga kapispis, dahil malaki na yung inakay ng aking Java Sparrow, so ino-observe ko at sinusubaybayan ko yung kanilang magulang. Kasi ngayon nakikita ko na naman na pumapasok silang dalawa sa butas ng nest box dyan sa gitna, kasi 3 butas yan. So nakikita ko sila dyan sa gitna na pumapasok-pasok silang dalawa. So tinitingnan ko kung gagawa ulit sila ng panibagong pugad o magbe-breed ba ulit sila, kasi gano'n naman yung mga Java Sparrow o Chestnut Munya. Kapag natapos na silang mag-breed at malaki na yung kanilang mga inakay, ay nagbe-breed ulit sila mga kapispis. So heto pala yung tatay ng aking 3 inakay na Java Sparrow mga kapispis. Kung nakikita nyo, sa kanyang kanang paa ay merong kulay yellow na 2 piraso na marking. So siya yung kanilang tatay na nabili ko dati. Nasa 1 year old na siya ngayon sa akin. So yung nanay, ayan sa kabila, ay meron ding kulay yellow na marking sa kaliwang paa. So magkasama ko yan silang nabili mga kapispis. Pero yung tatay nila dati ay adult na mga kapispis, at yung inahin, yung nanay, ay juvenile pa. So yung lalaki na Java Sparrow mga kapispis ay siguro may experience na yan sa pagbe-breeding, kasi adult na yan nung napunta sa akin. At yung babae naman na Java Sparrow, yung nanay nila, ay first time lang naman na magkaroon ng inakay na nabuhay, pero 4 na beses yan siya nag-breed mga kapispis. So isa sa pangarap ko na magkaroon ng Java Sparrow na may mga mutation mga kapispis, kagaya nung albino or kulay white na puro, tsaka yung mga fawn or parang cream yung kulay na medyo brown. So maganda kasi yun mga kapispis, kasi mutated na sila. So dito sa probinsya namin, wala akong nakikitang nagbe-breed ng mga mutated na Java Sparrow. So yun sana yung isang pangarap ko na magkaroon. Kaso hindi ko alam kung paano ba magkakaroon ng ganang mutation mga kapispis. So may bad news pala ako mga kapispis. Hanggang ngayong araw na lang natin makikita si kulay orange, kasi namatay na siya mga kapispis. At ang balita para sa kanyang pagkamatay ay andito sa kasunod na video. Karugtong lang nito mga kapispis. So heto mga kapispis, bumili ako ng mouse trap, yung bakal tsaka yung glue. So mamayang gabi set up ko ito sa gilid ng kulungan ng aking mga Java Sparrow mga kapispis, kasi yung daga bumalik. Kaya kanina ng tanghali ko na napansin na kulang na pala ng isang inakay yung aking alagang Java Sparrow. So nung pagtingin ko, 2 na lang yung nakikita ko, yung kulay yellow tsaka kulay white. Pagtingin ko sa baba, merong namatay na inakay ng Java Sparrow, yung may kulay orange na marking. So nanlumo talaga ako mga kapispis, kaya naisipan ko na bumili na lang talaga ng trap. Kasi dati-rati pa bumabalik-balik yung daga, hindi ko naman inaasahang kagabi na babalik siya. Kaya siguro bumaba yung Java Sparrow, kasi madilim nga, yun, nakain siya ng daga. So kaya bumili ako ng trap na ito mga kapispis. So ito yung butas ng daga mga kapispis. Nagukay talaga siya ng butas sa ilalim ng lupa para makapasok siya. So ito dati pa to mga kapispis, tinakpan ko ng hollow blocks. Ngayon doon sa kabila, ito nagukay talaga siya mga kapispis. Ginawa niyang butas yan dyan. So yan, tagos yan doon sa loob mga kapispis.
So, nanghihinayang ako kasi namatay yung isang inakay ng Java Sparrow. So, dalawa na lang yung natira. So, ito yung mga dating butas niya. At ito yung net na hinat-ngat niya dati, mga kapispis. So, yan, makikita nyo, napakadaming butas yan. So, ito yung sinasabi ko dati na kasya yung ulo ng tao. Grabe yung pagngat-ngat niya. So, ito yung namatay na Java Sparrow na inakay, mga kapispis. Ayan. Pinatay niya lang at kinain niya pero nagtira siya. At yun yung butas na dinaanan niya. So, kaya bumili ako ng mouse trap para mamayang gabi ay ma-set up ko. Pero hindi ko alam kung babalik ba siya mamayang gabi. So, ihanda ko lang yung aking mouse trap para mahuli na siya, mga kapispis. So, tingnan nyo yung ginawa niya sa isang inakay ng aking Java Sparrow. Siguro nakalabas ito sa kanilang nest box kasi paggabi sa nest box yan sila natutulog, mga kapispis. Siguro nung kumalampag na lumabas siya at sa baba siya napadpad sa lupa. Kaya dahil sa madilim hindi niya nakita yung daga at hindi na siya nakabalik sa tapuan nila, mga kapispis. Kaya sayang talaga yung inakay na to. Nanghinayang talaga ako, nagbawas na ng isang inakay sa aking mga inakay ng Java Sparrow. So, yun, sisikapin ko talaga na mahuli yung daga, mga kapispis. Kaya mamamaalam na tayo sa kay kulay orange, mga kapispis. So, hanggang dito na lang ang update ko sa aking mga Java Sparrow, mga kapispis. So, sisikapin ko na lang ulit na mahuli natin yung daga at para magkaroon na tayo ng peace of mind kasi isang daga lang naman yung bumabalik-balik doon sa kanilang kulungan. So, kailangan talaga na mahuli na siya para hindi na makapag-perwisyo pa ng ibang ibon natin. So, yun lang, mga kapispis. Maraming salamat sa panonood. So, sana patuloy niyo pa rin suportahan ang aking munting YouTube channel. So, paki-subscribe naman sa mga hindi pa naka-subscribe, mga kapispis. At huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat sa inyong suporta.